At bago tayo umusad sa iba pang mga malalaking balita, makakausap po muna natin ang nagsisilbing Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center, si Assistant Secretary Aboy Paraiso. Siya rin pong nagsisilbi na Head ng Technical Working Group ng Independent Commission for Infrastructure. Magandang araw po sa inyo, Asek Paraiso. Si Bombo Genesis po ito at Bombo Ever. Welcome sa Bombo Radio Philippines sa Bombo Network News. Thank you for joining us sa Bombo Network News. Bago ho ang ating interview ay may mga nababanggit ho kayo na ipinapasok ho sa cryptocurrency, Asek, na mga pera na ninakaw daw sa flood control projects. Ano ho yung mga nakita ho nating initial na impormasyon ho dito at yung pong dahilan kung bakit po ginagawa ho ito sa ngayon, Asek? Well, I think it's a form of money laundering. Nakikita natin that they're trying to get the money out of the Philippines by exchanging it to cryptocurrency para mas mabilis yung paglabas nila ng pera sa ating bansa. Sa anong forma po yung ginagawa ho ninyong pag-monitor ho sa kanila? So we were monitoring both do sa social media platforms natin, do sa mga intelligence networks natin. Nakikita din natin yung ibang pa nga, they are so brazen that they are streaming their transactions sa social media platforms. Then we confirmed this with AMLAC at nag-confirm din naman si AMLAC na they were able to freeze around 10 to 11 million pesos. You have to confirm with them the exact amount. Pero ito, this is based on just cooperation and agreement with the exchanges. Wala tayong coercive powers over them. Pero dahil nung in-announce natin siya, may mga nagbibigay na ng mga tips. So we're working on a plan na para mahuli itong mga gumagawa nito at mapaamin sino yung mga naging kliyente nila. Is it possible na nangyayari na po ito ng medyo mahaba-habang panahon bago pa po yung malalimang investigation dun po sa flood control scandal? Oh yeah, tagal na talaga ito nangyayari. Before it was other forms of cryptocurrency, mga Bitcoin, yung mga iba't iba pa. Kaya nga parang even mga traditional crimes natin, for example yung mga kidnapping natin uses Bitcoin as their forms of ransom. Pero kailan pa po nagsimula or kailan pa po nangyayari? Kasi nabunyag lamang po yung flood control scandal matapos na ho yung July 28 State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So sa tracing ho ninyo, kailan pa po nagsimula? Well, you have to remember nung nagkaroon ng major kidnapping case yung kay Anson K. Ang ginamit to at na hinihinging ransom ng mga kidnapper is in the form of Bitcoin. So nung trinates natin, matagal-tagal na itong mga scheme na to na using cryptocurrencies to as a form of money laundering. Ngayon, bilang kayo ho ang head ng Technical Working Group ng Asset Recovery para po sa Independent Commission for Infrastructure, ano ho sa tingin ho ninyo, kaya pa po bang habulin, lalo yung medyo matagal-tagal na pong ipinapalit sa cryptocurrency? Well, the recovery again is talagang we're thinking outside the box. Again, we're employing a lot of strategies. Una yung pakikipag-usap sa mga exchanges na to. Then we're exploring also yung mga MLATs natin, yung Mutual Legal Assistance Treaties natin para makipag-ugnayan sa ibang mga kaalyado natin bansa. Para naman if ever these exchanges are registered with them or they have regulatory powers over them, magamit natin. Meron naman tayong proof of concept na nakakayanan naman natin. May mga exchanges na makikipag-cooperate sa Philippine government. Yun nga lang, wala tayong coercive measure yung mapipilit sila na makipag-cooperate sa atin. Okay. Ang ating katandem si Bombo Ever, may mga katanungan din, Bombo Ever. Alright, just to follow up lang po siguro, Asek, may confirmation na po ba ang mga gumagawa po talaga dito ay yung mga nasa likod po ng flood control anomaly? Again, the proof of concept na ginawa ng AMLAC, nakapag-recover sila ng assets because itong na-freeze nilang assets belong to one of the personalities involved in this scandal. Alright, Asek, how about naman po dun sa Securities and Exchange Commission, since sila po yung government regulator sa cryptocurrency, ano po yung ginagawa nila sa inyo pong pagkakaalam? Meron na po ba kayong coordination with them po? So yan, yun yung isa sa mga ina-explore natin. Sabi ko nga, the technical working group is designed really to explore the individual mandates of each member agencies para ma-resolve yung mga challenges natin when it comes to asset recovery and preservation. So we'll be meeting again today, so pag-uusapan din namin yan ng SEC.
Asek, pagdating naman po dito sa cryptocurrency use, sa ibang bansa na ito ipinambibili po ba o ipapalit? Paano po ba yung sistema po dito? Kasi parang mas mahigpit ata yung paggamit po ng crypto dito sa Pilipinas, especially sa paggamit po dito as a form of currency, Asek. Usually that's what they do. Pag in the form of cryptocurrency, they have to exchange it in the denomination and currency ng mga iba't iba bansa kung saan nila balak gamitin or i-deposito. Particularly, we're looking at yung mga financial havens, yung mga mahigpit ang bank secrecy law. Doon nila siguro i-exchange yan. So, do you have information po ba, Asek, kung saan-saan pong mga bansa po ito pinapasok if ever? well, we're thinking about the Caymans, we're thinking about Maldives, yung mga medyo safe havens for yung mga financial havens for those with questionable transactions. Mga magkano po kaya, may range na po ba kayo nakikita as to how much yung posible pong naipapalit na sa crypto or na-invest sa crypto mula po sa flood control? Oh, we're looking at the volume. Medyo malaki talaga siya. Sabi ko nga, in one transaction, nakakita tayo ng mga nagtatanong kung kaya ba na up to 50 million pesos in one transaction. So, tapos nakikita din natin yung surge ng mga nagtatanong, yung surge ng mga nag-i-inquire about these currencies. Alright, balik ko lang po, Asek, kay Bombo Jen for additional question. Sa ngayon, Asek, may plano ho ang Congress na lawakan pa yung ibibigay na kapangyarihan sa Independent Commission for Infrastructure at kayo po yung head ng asset recovery. In the long run, kayang-kaya pa po bang habulin ang lahat po ng na-invest na or naipasok na ho sa cryptocurrency mula sa flood control funds, Asek? Yeah, kaya pa namang habulin to, especially with the plans of Congress and the Senate to actually make legislation na gumawa ng isang committee or i-formalize yung i-legalize yung ICI. Not legalize, i-formalize yung ICI, yung creation ng ICI. I think we already announced that yung technical working group has expanded yung role nila when it comes to dito sa ICI. Na it's also its charge now with case build-up. So, nung nag-meeting kami na Monday, we assigned the DOJ to head that particular inner group for case build-up together with the help of the OSG. Okay, from time to time, muli siguro kaming uugnay, Asek, para sa mga karagdagang development dito, lalo dun sa tinatawag nating asset recovery, dun sa mga naipapalit na ho ng mga pondo ng flood control. Maraming salamat po sa inyo at thank you for joining us sa Bombo Radio Philippines sa Bombo Network News. Ang nagsisilbi pong Executive Director mga kabombo ng Cybercrime Investigation and Detection and Coordinating Center, si Assistant Secretary Aboy Paraiso. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.